Mga buhing santos, welcome back sa atong millennial documentary discussion sa Dr. DF, Catholic Faith Defenders Defend Against Satanism, Do All Sanctifications, CFD Das. Nining higayuna karon agatong pagatukion niubos ni Igsoon at Dr. DF, researcher, author, and a Juris Doctor. Atong pagpamatugdan, resolve that the pastors who attacked and distorted against the teachings of the church have committed sins against the Holy Spirit, which cannot be forgiven unless they surrender back to the kingdom that God has founded. Ato karong pamatugdan, gangato nga mga pinangga nga mga kaigsuunan nga mga pastors. Nining putuha sa ilahag yun nga intentional nga pag-attack, pagtuis sa panudlo niining simbahan nga gitukod sa Dios. Sa ilang paghimo sa pagtuis niini, dako kining sala batok sa Espiritu Santo. O kining maong salaa dili mapasaylo hangtod sila magmusurinder, magbasol ug mubalik ngadto sa gingarian sa Dios. Nining puntuha karon, dinhi nato pamatugdan ug ato nang gipamatugdan nga ang Dios nagatukod sa iyang gingharian ug kining maong gingharian Daniel 2:44. Og gituman kini Matthew 16:18 ngadto sa 19, and the founder is God, Jesus Christ. Nining puntuha, that cannot be debated. Nining puntuha, usa kini ka pagpamatuod that there is only one God, there is only one church that was founded. Now, gipapatundaan ni San Pablo diha sa Efeso chapter 4 verse 4 to 6. Usa lamang ka Dios, usa lamang ka pagtuo, usa lamang ka bunyag. Nining puntuha, dili mahimo nga daghan ang simbahan. Only one church, and therefore kining mga simbahan, kining mga churches, kining mga religions outside of that which was founded by Christ, dili kini matuod, but usurpation of religious authority. Nanining putuha karon unsa bay epekto sa diha nga gitukod na sa Dios ang iyang gingharian ug kini gihimo nining sa tuig year 33 AD. Si Martin Luther nga mao gyud amahan sa Protestantism 1517, ug niini nanganak kini ngadto na miabot og 49,000 ka mga Protestant religions. Nining puntuha karon, these Protestant religions are attacking, distorting the teachings of the Christ-founded church. Unsa bay epekto niini? Usa kini kasala batok sa Espiritu Santo. Now niya kini gipadayag ni San Mateo chapter 12 verse 32. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon og sa bisan kanusa. Nining puntuha karon, in what manner nga ngato nga mga kaigsuunan makasala batok sa Espiritu Santo? Dinhi nato mapadayag nga dunay duha ka methods of revolting apostasy. Unsa ba kining apostasy?
Ang apostasy mao ang withdrawal of faith. Kining mibalitok gikan sa punuan. Imong gituali, imong gilintubaw ang panudlo sa simbahan. Ug ikaw mitalikod, that is apostasy. Nandunay duha ka klase sa apostasy insofar as those who revolt against the church that Christ has founded. Number 1, mao kining gitawag og apostasy by turning away. So unsa ba kining apostasy by turning away? Nga mitalikod ka. Nahimo kini by abandonment of one's faith as they have the same faith with the Christ-founded church. Parihas kini sila og mga doctrines o mga pagtulunan. Apan, dunay mi turn away. Ngano ba? Wala nila dawata ang overall leadership of the Pope. Mitalikod sila. Unya, timan-an nato nga diha sa Mateo 16, 18 ngadto sa 19. Gibilin sa Dios ang case of the kingdom. So nining putuha ang yabi, mga yabi sa gingharian, gibilin ni San Pedro. In other words, there must be a leader of the church. Ang nahitabo, ang Orthodox Church, mao kini ang unang nisiak batok nining simbahan nga gitukod sa Dios. Ngano wala nila isipa as leader of the church ang Santo Papa. O nining putuha, gisugdan kini panahon pa, doon na na'y panagsingki. Kay kaniadto it was Christianity. O niya, panahon ni Archbishop Nestorius, mao kini nagdala sa Constantinople sa East Roman Empire. Nedtong higayuna, nagasugod na ang panagtigi. Doon na na'y misiak pero wala pa ma-official nga pagsiak niya na. And it was finalized in the year 1054. Nining putuha, mao na'y official yun nga pagsiak gikan sa Christianity, nining putuha gikan sa Rome, nining putuha mao na ang Orthodox Church in the year 1054. And that is apostasy by turning away. Now, human ining 1054, so mipadayon paglahutay ang simbahan o ang sentro nini in Vatican, in Rome, led by the Pope. Nining putuha pag-abot na sa 1517, lain na sad nga apostasy. Gitawag ka nag-apostasy by rebellion. Now, unsa bay rebellion? Mao kini pag-revolt, that's abandonment or renunciation of religious belief. O kini gipanguluhan sa usa ka kanhi pare nga si Martin Luther. Now, gihimo niya ang gitawag og Protestant Reformation. O kining Protestant Reformation, sanglit nakagraduar na siya as Doctor of Sacred Theology dito sa Germany. O may hinungdan nga taas ang pagangad sa mga tao. Naghimo siya 95 thesis, iyang giatake ang teachings of the church. O niya iyang gisibo kini faith alone, pagtuora ayaw na ang buhat. Niya grace alone, gibungkag niya ang sanctifying grace against the 7 sacraments. O niya, iyang gitudlo Bible alone. Ayaw na mo pagtuo sa church authorities. O niya, after niya na, iya na saan nga gitudlo Christ alone. In other words, ayaw na pagtuo nga dunay simbahan. Tuo lang ni Kristo. Nining puntuha karon hangtod na ang private interpretation of the Holy Bible. So, ang Biblia mismo, gibungkag ni Martin Luther. Gikan sa 73 ka mga books, gihimong 66 books, gibungkag ang tanan. In other words,
the entire teachings of the church gibungkag, gitues ug mao ni gihimong panudlo ni Martin Luther gisunod sa mga pastors hangtod karon miabot og 49,000 ka mga Protestant religions. Unya kung ato nang i-divide more or less 500 ka mga sakop per pastor, so 1 billion divide by 500, dunay mga pastors sa kalibutan nga estimated more or less 2 million ka mga pastors nga mao ning miatake batok sa simbahan nga gitukod sa Dios. Nining puntuha karon, unsa bay epekto niini? Dako pagtulubagon ang atong mga kaigsuonan nga mga pastors, dako kining tulubagon. Now, timan-an nga naa sa 1 Juan chapter 2 verse 18 to 19. May pasidaan na daan si San Juan. On the first century, mga 90, 90, Anno Domini. Unya natuman kini sa 1517. So may abot o mga more than 1,400 years usap pa natuman kining gipasidaan ni San Juan. Nga moabot gayud ang panahon nga dunay mo rebuilde bato niyang simbahan nga gitukod sa Dios. Natuman kana pinaagi ni Martin Luther. But there was already a warning. Ug busa gipasidaan usab ni San Pablo diha sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 3 to 4 nga mabut gyud ang public rebellion. Nining putuhan hitabo kana 1517. Ug busa as of 2025 miabot na 49,000 ka mga Protestant religions nga nakigsangka batok sa simbahan sa gingharian nga gitukod sa Dios. Ang labing subo kay ang gitudlo sa simbahan gituis kini, gikunis-kunis kini, and the church that Christ has founded giatake kini. And so nining puntuha karon, unsa bay epekto niini? Ang epekto mao ang mga sala, sins against the Holy Spirit committed by the pastors of Protestantism. Na unsa ba kining mga sala? Sins against the Holy Spirit. Ato kini nga iat-at karon para ang atong mga pinangga nga mga pastors duna pay panahon nga kamo makahinuklo. Number 1 nga sala mao kining sin for resisting the known truth. Duna nay kamatuoran. Gitudlo na there is only one God. There is only one kingdom. There is only one church that Christ has founded, not churches. There is only one faith. So, dinhin na pamatud-an. Matthew 16, verse 18 to 19, over Ephesians chapter 4, verse 4 to 6. Usara ka Diyos. Usara ka pagtuo. Usara ka system of faith. And that system of faith is religion. Ubusa, nasa 1 Timoteo chapter 3 verse 15 nga kining maong only one church, mao kini ang sukaranan, the foundation and the pillar of truth. Mao ni ang pundasyon sa kamatuoran. Ug busa dinhi mapadayag, the truth cannot be separated from the church that Christ has founded. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Busa kay dili man mabuwag ang kamatuoran. Kung tuison ang kamatuoran, lumpagon ang kamatuoran, the Holy Spirit is a spirit of truth. The essence of the Holy Spirit is truth, kamatuoran ang Espiritu Santo. Busa, kung luaron, kung tuison ang gitudlo sa simbahan nga gitukod sa Dios, ang atong kalaban Espiritu Santo. Because the Holy Spirit is truth in essence.
ug busa kung isu nato ang panudlo, official nga panudlo in only one church that Christ has founded. Nakasalata batok sa Espiritu Santo for resisting the known truth. And remember, ang panudlo sa simbahan naglangkop kana sa dugma. Dunay 255 ka mga dugma, mga official nga panudlo sa simbahan nga kini pagasundon. Ug dili basta-basta ang paghimo o pag-define sa dugma. In fact, kining dugma sa Immaculate Conception miabot ka nag 1,000 years nga pagdebate sa mga theologians, Franciscans versus Dominicans. Dugay ang pagdebate. Ingon niini ang laom nga panugkat sa simbahan. And once it is defined, the church magisterium, mao kini ang authority gihatag sa Dios. Busa dili basta-basta ang pag-define sa dugma sa simbahan. And once it is declared by the Pope, the church magisterium, that is fixed, ug busa ang panudlo opisyal ug pagadawaton sa katawhan. Now niining puntuha karon ang pagtuis niini dakong sala. Number 2 nga sala sa atong mga pinangga nga mga pastors. Envy of another's welfare. Envy of another's spiritual good. Nanon sa ba kini? Ang pagkasina sa grasya or blessings nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang maong kamatuoran, ang maong authority, gihatag lang sa church authorities. Matthew 28 verse 19 to 20. Naalang ka na gihatag sa church magisterium. Outside of the church, wala ihatag ang authority. Ug busa, may pamatuod ang mga apostoles. In the Acts of Apostles chapter 17 verse 48. Unsa bay gidayag niini? Diha sa Acts chapter 7 verse 24. Diha sa Salmo chapter 1 to 7 verse 1. O diha sa Jeremias chapter 17 verse 5. Gipadayag nga ang Espiritu Santo wala mopuyo ni anang mga churches, ni anang mga relihiyon nga tinukod lamang sa tao. So these 49,000 ka mga Protestant religions are founded by men. Tao may mga founder niini. Ang 10,000 ka mga non-Christian religions, tao usab ang nagpundar niya na. There is only one church that God is the founder, and that is the Christ-founded church founded in the year 33 AD, and history proves it is the Catholic Church. Busa, nining tanan sa Hebrew chapter 8 verse 2, gipamatud-an nga ang Dios mopuyo niya na laman nga simbahan nga gitukod sa Dios ug dili sa tao. And since the Holy Trinity cannot be separated, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are one. Usa lang kini. Ug busa, ang pag-ingon nga dili mo puyo ang Dios ni anang maong simbahan, ni anang balay, ni anang relihiyon nga tinukod sa tao. It is the Holy Spirit, the Spirit of truth. Dili mo puyo ni anang maong simbahan nga tinukod lamang sa tao. Ug busa, walay presence of the Holy Spirit. In the absence of the presence of the Holy Spirit, unsay mo dominar niya na mauna ang reglamento sa mga limbong mga butbot. And Satan
is the father of all deceptions. John chapter 8 verse 44. Mao na nga niining putuha, the highest deceptions maong religious deceptions. Gituis ang kamatuuran. It is a sin against the Holy Spirit. Busa sa ikatulo nga sala, it's obstinacy in sin. Unsa ba kining obstinacy in sin? Mao kini ang persistent refusal to turn away from sin. Kini yung magdumili na kana sa Mateo chapter 13 verse 14 to 15. Nagaingon si San Mateo nga ang mga tao nga nagdumili sa pagdawat sa kamatuoran dili magkatugkad unsa ang gingharian sa Dios. Ngano ba? Tungod kay ilang gisiraduhan ang mga mata. Ilang gisiraduhan ang ilang mga dunggan. They cannot listen. They will never listen. They will never see the truth. Dili gyud mo dawat sa kamatuoran. Ug busa kay pagdili pagdawat sa kamatuoran, dili sila makakita sa gingharian sa Dios. Ug busa may warning pa si San Pablo, 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Nining putuha kay nagdumili man sa pagdawat sa kamatuoran, gipasagdan sila. Pagpasagad na niya na resulta ang talikdan sa Ginoo. Pagtalikod sa Dios niini, Mateo City versikulo 21 ngadto sa 23. Unsa bay itubag sa Dios? Inigbalik ni Kristo ning kalibutan, unsa bay ang padayag? Moingon siya, wala ako makailah kaninyo. Mureklamo kamo. Lord, nag-ayo kami sa mga masakiton. Nagwali kami sa imong ngalan. Naghingilin kami sa mga yawa. Umingon ang Dios, wala ako makailah kaninyo. Kay wala ninyo tumana ang kabubuton sa akong amahan. Naon sa baday ang kabubuton sa amahan? There is only one God. There is only one kingdom. There is only one church. There is only one faith. There is only one baptism, one religion. Apan ang inyong gihimo, nagtukod mo, uglain nga simbahan, nagtukod mo, uglain nga religion, and you are competing the church that God has founded. You are outside, and therefore you are attacking against the teachings of the church, and you have committed the sins against the Holy Spirit that can never be forgiven. Matthew 12 verse 32. Sumo ka na agatong mga pagpamaladtong. Ug busa, mao ka na gitawag sa obstinacy in sin. Ninhi mapadayag sa Lucas 17 versikulo 3. Unsay gingon, ang dili paghinuklog, ang dili pagpangayo ug pasaylo. Usa kini katig-a sa kasing-kasing, tig-a sa ulo. Nining putuha, sin against the Holy Spirit. Walay paghinuklog, walay pagdawat sa kamatuoran. They cannot be forgiven. Busang ikaupat nga sala, mao kining gitawag og final impenitence. Ang final impenitence is the state of dying without repentance. Mabot magdud gayon nga mamatay ang tao. Unya pagmatay na niini, wala siya mainuklog. Wa gyud niya dawatang kamatuoran. Usa ka prayer leader namatay for 19 minutes. Unya naghimo siya og mipadayag siya on social media. Sa 19 minutes, gipasudong siya sa Dios. Unsay sala sa katawhan sa kalibutan.
ug ang iya gyud number one nga nakita, ang kalibutan giputos sa dagom, giputos gyud sa kangitngit. Unya gidala siya sa Dios, gipatan-aw siya. O nakita niya nagkadaiya nga mga religious organizations. Nagkadaiya nga mga relihiyon, mga pastors nagwali diri, wali didto mga pastors. Ug mingon siya, pagkalubog sa tibuok kalibutan. Wa mahimuot ang Dios niini. What was her expose? What was her testimony? Sa diha nga namatay siya for 19 minutes unya gipabalik siya sa Ginoo para iyang itug-an unsa di ay kadakong salaod. The sin against the Holy Spirit. It is a religious deception. Religious deception. Busa nga to nga mga kaigsuunan nga mga pastors, easy to build up, to establish the respective religions because of business. Gihimong negosyo ang pagtuo, pagkaluoy. Nakana sa warning sa 1 Timoteo chapter 3 verse 5 nga magkapadato ang relihiyon. Gitukod ang Protestant religion using the imperfect, faith incomplete and fake Bible. Gigamit ang Biblia nga dili kompleto, fake Bible. Instead 66 Bibles, 66 books, unya gigamit kini pagtukod og mga false religions, kining tanan nagkahiusa to attack against the church that Christ has founded, sins against the Holy Spirit that can never be forgiven. Sumao kini karon ang warning sa atong mga kaigsuunan. While there is time, 2 million pastors. Gidapit kamong tanan alang sa pagtambong sa religious debate, pahayagay sa pagtuo. Sabihin sa kalinaw mayong panaw, Kwasi Loon Bohol, January 22 at 7 p.m. in the evening. Adto sa Kwasi Covered Court Loon Bohol, aron dinhi ipadayag unsa ba ang duha ka mga debate propositions. Dinhi na usab guys gutan ang duha ka debate propositions nga pamatud-an nga ang Dios nagatukod sa usa lamang kang gingharian ug ang simbahan mao pundasyon sa gingharian sa Dios ug mao'y agianan alang sa kaluwasan sa katawhan. So ato kanang pamatud-an unya si Brother Ismail Bahinting mao'y mubarug sa negative side. Unya human niya mao na usab ang laing debate proposition pamatud-an nga ang Bible alone nga panudlo ni Martin Luther mao kini ang labing dako nga hinungdan ngano nga midagsang ang linibo ka mga protestanting tinuoan sa tibuok kalibutan. Sumao kini ang duha ka mga debate propositions. I-live kini nato sa social media and you are all invited sa Kwasi Covered Court Loon Bohol, January 22, 7 o'clock in the evening. Uri human sab niya na mo ng part 2 nga Save the Bible Symposium. Ang Save the Bible Symposium naa na diha ang isyu karon nga paghisgutan, makaluwas ba ang nagkadaiyang mga relihiyon, churches nga tinukod sa tao kana mo'y paghisgutan. And then ang ato nga mga kaigsunan nga mga pastors makahimo kamo sa pagpangutana unsay inyong mga kalibog. And with all humility, the Catholic faith defenders mo'y mupabarog niini. So iharong nato ang kamaturan. Umaw kini ang eschatological apologetic debates. So nang puntuha gugma sa gugma. Dinhi pahayagay sa pagtuo and Bible Symposium. Unya ang atong mga pangutana nakadaiyang mga relihiyon dawato nato. Unya mga pangutana, mga kalibog sa atong mga kaigsuunan sa nakadaiyang nga mga religious denominations, labi na sa atong mga kaigsuunan mga Katoliko.
makahimo ka mo pagpangutana. So hopefully, gikan sa Pilgrim Church, sa Birin sa Kalinaw Mayong Panaw, hopefully, mulibot kini sa Diocese of Tagbilaran, hopefully, mulibot kini sa Tibok Bohol, hopefully, mulibot kini sa Tibok Nasod nga Pilipinas. Hopefully, og ninimputuha, magmadaugon gayon ang gingharian sa Dios. Ngano ba? Kay niya sa Catechism of the Catholic Church, gidayag niini nga moabot gayon nga ang tanan nga mga Protestant religions may usa na sasabakan sa gingharian sa Dios. Nakana sa Catechism of the Catholic Church 836, all men are called to this Catholic unity. Tanang katauhan sa kalibutan. Sibo sa 1 Timoteo 2:4 nga buot sa Dios ang tanang katauhan maluwas. Ingon usab gideklarar sa Catechism of the Catholic Church paragraph 836, tibok kalibutan may usa sa usa lang kagingharian sa Dios, Catholic Church, Catholic unity, the people of God. Unya diri gipadayag nga and to act in different ways, so daghang mga pamaagi. Number 1, those belong or are ordered the Catholic faithful. So ang una, mao ang Catholic faithful within the church. Ikaduha, others who believe in Christ. So kadto nga mga Christians pero may protest lang batok sa Catholic Church, tuwa sa Protestant religions. You are all welcome. May balik ka mo sa gingharian sa Dios. O niya ikatulo, finally, all mankind. So tanan nga katauhan, that includes sa non-Christian religions, nedto mga kaigsuuna na to nga mga atheists nga way pagtuo sa Dios. Moabot ang panahon, may usa ka mo sa sabakan sa Dios. Ug niya kini gideklarar sa paragraph 836 ug gitin-aw kini diri mismo nining Catechism of the Catholic Church, may usa kitang tanan. There is hope. And now, year 1, year 2026, go to the field. Welcome to one kingdom of God. One God, one church, one religion, and the Holy Spirit of truth be with us. Santos, 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 Fiat